So magandang araw po. Ngayon po i-demo ko sa inyo kung paano gamitin ang Hotel Lux ni CK Teco at saka ng software. Kung paano ang configuration niya. So meron tayo ditong LH3000 na Hotel Lux ni CK Teco na gagamitin natin. Then plus we have here card enroller or issuer. Then we have MyFair Card S70 na ginagamit para sa mga Hotel Lux ni CK. Okay. First, ang una natin gagawin is ang software na gamit niya is CK Biosecurity 3.2 version. Yan. Para magamit yung Hotel Lux natin sa software, make sure yung software natin ay may license. So yan yung license niya, naka-activate siya, so pwede natin gamitin yung Hotel Lux para dito sa software. Okay. So start tayo. Make sure create tayo ng personnel. Yan. Make sure we create a personnel. Then ito po yung sample niya. I created a personnel. As you can see, yung personnel niya, ito ang gagamitin natin para makapag-configure ng configuration ng Hotel Lux natin from software to the machine. Plus, ito rin yung gagamitin natin as privilege din sa hotel module natin. So, make sure lang upon creating ng personnel sa module ni CK Biosecurity, yung department ng personnel na yon naka-assign siya as hotel. So dito niyo siya makikita. So ito siya. Dito siya. So pang creating, maraming choices kasi siya. I-locate mo lang yung personnel na yon sa hotel. So after this, okay, then proceed tayo, punta tayo sa hotel module. Ito yung hotel module niya. Then, ayan po yung mag-appear sa kanya. Ito po yung step by step na gagawin natin sa software with regards sa hotel module and Hotel Lux ni CK. So, first, hotel information settings. Dito, i-fill up lang naman nung hotel, yung specific information ng like name, address, telephone, website, emails, then yung hotel parameters niya, something like check-in, default check-in time, then default check-out time based on the daily basis. Then so also we can set yung overstay, check-out time 1 and 2. So plus we have here also a reservation date range, also default staying days. So meaning default naman natin sa mga hotel is 1 day yung default staying day niya. So meron din tayo, pwede rin tayo mag-set ditong default staying hours. Then makapag-set tayo ng tax. Also if required nung hotel, yung cleaning time unit, yung unit na mismo hotel, so pwede na refill up dito para in case na kung sakaling nag-check out na yung guest natin, then need pang linisin ng hotel yung room, then bago magamit ng next guest, so pwede natin assign iset dito yung cleaning time. So hindi agad-agad pwede makapag-set yung receptionist ng guest do sa specific na room na matatapos lang mag-check out ng guest. Then we can also enable the checkout reminder sa mga guests. Then also yung currency type
which is required din na iset natin kung anong mag-appear sa kanyang value dun sa receipt. Then next tayo, after natin ma-set tong hotel info settings, next is yung hotel room type. So ito siya. Yan. So ito yung room type. Click lang natin siya. Then dito naman magke-create tayo ng different kinds of rooms sa isang hotel. So dito may kinrate ako na deluxe, for just for example lang. So makikita nyo dyan, upon creating, ito yung nire-required ni software. So yan, room type, name, area by square meters, bed number kung ilan yung higaan, then maximum number of guests dun sa specific room, also yung daily rate nya ng room, then yung hourly rate, then overstay fee hourly, also the deposit amount if the hotel requires it. Then we can put a remark to that specific room. Also pwede natin indicate kung ano yung inclusion do sa room na yon. So dyan makikita nyo, i-check nyo lang yung mga selection dito. So example is TV kung meron siya, or yan, ganyan lang. So then after mo maset to, press OK lang, then yan, automatically nandyan na yung kinrate natin na room. So next is yung building. So ito, after mo ma-set yung room type, next ka na sa building. So ito, ganun din, kailangan mo rin mag-create nung building to determine kung ilan yung count nung hotel sa isang area. So kinrate ko lang isang building yung isang hotel. So ito lang siya. So numbering lang siya, pwede mo siyang by name. So sinet ko lang as number 1. Then after nun, okay mo lang siya. Then proceed ka na sa floors. Yan. So dito isa-isa mo i-create yung floors sa isang hotel. So dito kinrate ko lang naman isa, just to make a example lang naman sa demo na to. Pero you can do multiple floors depending kung gaano kadami yung floors sa isang hotel. So ganyan lang siya. Upon creation, type mo yung kinrate mo na building, select mo siya, then anong number siya ng floor. So mayroon na tayong 1, so pwedeng create as 2, second floor. So ganyan lang siya, mag-appear siya ng ganyan. Then after this, proceed ka na agad sa room. Then sa room, ito siya. So may nag-generate tayo na, ito naman numbering lang to. Numbering siya ng mga rooms na generate natin. So upon creation, ito yung mag-appear sa kanya. So yan. Yan. Building number, select mo lang yung building na generate mo, which is 1. Pang ilang floor to na i-create mo as room. So which is yung first floor, then select mo yung room. Ano ba yung meron doon sa first floor? So yung kinrate ko is may deluxe room doon. Then yung deluxe rooms, saan siya mag-start ng number? Then pang ilang count siya. So ganyan lang siya kasimple. Then you can also input a remark to each rooms. Then press mo lang OK. Then mag-appear na siya dyan. So ganyan lang siya. Then next is room area.
This one is, for example, sa isang floor natin, may different kinds of area. Like example, sa first floor na kinrate natin, meron siyang 3 areas. One area with the deluxe, second area with executive rooms, then third area as VIP. So ano na siya, kumbaga sa allocation lang siya ng bawat rooms. So dito may kinrate lang ako as area name ng deluxe. So deluxe din yung ni-rename ko sa kanya. Yan. So ganito siya pag kinrate. Yan, ganyan. So input mo lang yung area ng specific rooms, then you can do also a remark. Then after neto, ito na agad yung mag-appear sa kanya. Ito na agad. So what you will do after you create the area to input room on that specific area, just click yung add. Yan. So as you can see, wala tayong naka-appear dito kasi already added na siya dito. Ito na siya. Ito na siya. Yan na siya. So ganito siya pag yung hindi pa siya naka-add. So I'll just delete it. I'll just delete it first para makita na rin. Yan. So deleted na siya. May create na tayo siya area ng room. So add room lang. Then yan, mag-a-appear dito yung available na rooms na wala pang area. So select lang natin, then move lang natin sa right side. So after move yan, then press OK lang. So yung kinrate natin na area room na deluxe, ano yung nandun sa area yun? So deluxe rooms. So yan lang, ganun lang kasimple. After this, balik tayo sa operation guide. Then as you can see, we already finished the 1 and 2 step sa configuration ng software. Then we will proceed sa card center. Yan. So yan, nasa card center na tayo. Ang first setup nito is yung setting card. So papansin nyo, yung una is authorization card. So ito, i-authorize natin yung specific cards na magkaroon siya ng authorization dun sa specific machine. So like example netong hotel lock natin. So paano bang procedure nun? So first, connect lang natin tong issuer or enroller natin ng card sa computer. So via USB lang siya. Then so itong S70 gagamitin ko siya to tap. Okay, load ko lang dito, then click ko lang to, then yan. So ito yung re-record ng hotel module natin, yung first name. Ito yung kinrate natin doon sa personnel module. So ito na yung pakinabang niya. So napapansin nyo, automatic siya after ko i-search yung pangalan, nag-appear na siya yung personnel natin. So isa-select natin siya, then set valid time lang, then after this naman, write card, then magsa-success siya and or completed. Then after nun, pwede mo na siyang itap sa, after niya mag-succeeded, tatap mo na yung card dito. So magbi-beep siya. Then after nun, cancel ulit natin siya, close natin. So since na meron na siyang data yung ginamit natin sa authorization card, kailangan muna natin siya
i-clear card. So, ito po yan. Ito po siya. Nasa taas. Katabi po ng read card. Cancel card muna natin yun. Then, once it's canceled, pwede na po tayo mag-write ulit ng panibagong information. So, ito naman, next is yung clock card. So, ganun din. Select lang natin yung personnel na kin-rate natin sa software. Then, yan, mapansin nyo po yung clock time niya, synchronize po siya sa computer natin. So, write agad natin siya, then tap sa yan. Once successful, kunin po natin yung card, then tap natin dito. Yan. Wait lang natin siya mag-beef, then disconnect na natin sa hotel lock, then close ulit natin to, yung clock card. So, next is cancel ulit natin yung card. Then, once canceled na, punta tayo sa next step. Room name card. So, select ulit natin yung personnel na kinrate natin sa software. Yan. So, dito, yan. Select natin yung mismong room na kinrate natin. So, right card lang natin siya. Then, once succeeded, tap ulit natin tong card. Then, if only required, then after this, if may room area room area settings po yung isang hotel, required po siya itong last. So, since na may data, clear ulit natin yung card, or remove natin yung data sa card. Then, select natin tong last. So, paste lang natin yung specific hotel area, room area, I mean. Paste na natin sa kabila. Then, first name required. Then, right card. Then after mo ma-right card, ganun din, tap mo rin siya sa lock. Ganun lang po kasi ito. Then after nun, cancel ulit natin po isa. Yung mismo specific na ginagamit natin na card. Then after nun, okay na, ready na yung operation mo sa hotel. So, punta ka na ngayon sa receptions. So, ito po yung itsura ng reception niya. So, ito po, dito na po mag-appear yung mga rooms na kinrated natin doon sa software. So, example lang po, kaya po isa lang to. Kasi isa lang yung kinrate natin na room, kasi isa lang available natin yung hotel locks. So, yan po siya. So, ito. Ito na po yung mag-a-assign ka ng for example, may guest ka na, right click mo lang, then individual check-in. So yan, ito na po yung actual setup ng hotel. So yung mga naka-red asterisk po, record po siyang fill up sa software. So, like yung certificate type, kung ano yung present ni guest, kung ID ba siya,
etc. Passport, driver's license, or ID, others. So, input lang natin yung number ng ID na present ni guest. Then, guest name. Then, kung anong i-avail ni guest, kung daily rate room ba siya or hourly rate lang. So, as you can see, so yan, automatic siya nagbabago. Pag hourly rate, ang pinakamababa is 3 hours. Pag daily rate, ang pinakamababa is 1 day. So, pwede mo siyang i-select kung ilang araw siya mag-i-stay sa hotel by daily rate. So, yan. Kung ilang guests, so kinrate natin doon sa room type na yon, 2 guests lang i-accommodate niya. So, meaning, in case na mag-request yung guest natin na magkaroon sila ng separate cards, supported siya ni software at saka ni device natin. But make sure, dun sa creation ng rooms, hotel rooms dito sa software, like yung ginawa ko sa Deluxe, maximum lang niyang maka-accommodate na guest is 2. Yun lang yung ma-i-issue natin na card sa guest. So, for example, meron tayong bigger rooms, make sure yung maximum guest na pwedeng accommodate ng specific rooms, mataasan natin. For example, kung bigger room siya, so for example 10 guests, so i-set din natin sa maximum capacity ng room is 10 guests. So dito mag-appear yan. So masiselect mo rin dito na 10 or specific lang. So yan. Then after this, yan, daily rate, then amount payable, nandito yung mga deposit amount. Then check in natin siya. So yan, ito na po yung issuing ng card. So as you can see, ito yung first guest, right card. So yan, nag-successful siya. By the way, nakalagay na po to, kaya na-right card ko na siya. So ito yan. So ito, pwede nyo nang gamitin dito sa Hotel Lux. So for example, since na dalawa yung guest na accommodate, pwede i-accommodate ng room, nag-request sila ng isa pa. So load lang natin dito ulit sa issuer natin ng card. Then as you can see, nandito na po nag-appear yung first issue natin ng card sa guest. So second, kung gusto natin mag-issue pa na panibago, uncheck lang natin to. Uncheck lang natin yung only registered no card. So uncheck, then fill upan lang natin to kung anong present ng second guest. Then number, then pangalan din ng second guest. Then after this, right card mo lang siya. Yan. So dalawa na yung na-issue natin sa guest. Then after this, complete mo lang. Then papansin mo sa software, may may naka-check-in na dun sa specific room. So yan. So yan, meron na tayong card na in-issue, dalawa sa isang hotel room, tapos i-test natin siya. So for example, ito yung room. Yan po. Nag-green siya. So, na-unlock natin siya. Ganun din yung isa. Na-unlock natin siya. So, last. So, lahat siya.
hindi siya naka-green, hindi po siya natin siya ma-unlock. Okay, thank you.